Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sabi po sa Nehemias, Kabanata 9, Talata 5, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri. Hindi lang natin pupurihin ang Diyos ngayon, kundi pupurihin natin siya magpakailanman. Sapagkat karapat dapat siyang alaya ng papuri at pagsamba. Tunay nga sa presensya ng Diyos may kagalakan, may kapayapaan at may kalakasan. Amen? Kaya naman sa araw na ito, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Diyos na buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng puso, pinagpalat ang mundo. handog na ay kapayapaan. Handog na ay kagalakan. Handog na ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Palitan natin ang Diyos sa buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng puso, pinagpalat niya malubog. Handog na ay kapayapaan. Handog na ay kagalakan. Handog na ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isang handog na ay kapayapaan. Handog na ay kapayapaan. Handog na ay kagalakan. Handog na ay kalakasan. Sa bawat puso napapagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay,
kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanap iba, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo.
puso ko ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Napakahalaga po na nais pong ibahagi po sa inyo sa araw na ito. Ito ay patungkol sa pag-ibig ng ating tatay, ang pag-ibig ng ating Ama na nasa langit, the love of the Father. Ihanda po natin ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos.
Isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pag-unawa at pagtanggap sa walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, natutunan natin ang pag-ibig ng Ama sa atin na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagtatangi, hindi nagbabago, at hindi nauurong. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay isang uri ng pag-ibig na hindi natin kayang ma-fully comprehend. Pero ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan sa ating buhay. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung paano ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. In 1 John 3 verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Tayo po ay mga anak ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Una kapatid, the Father's love is unconditional. Ang unang katangian ng pagmamahal ng Diyos Ama ay ang pagiging walang kondisyon nito. Hindi siya naghihintay ng perfect performance mula sa atin bago tayo mahalin. In Romans 5:8 it says, but God demonstrates His own love for us. In this, while we were yet sinners, Christ died for us. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Ang pag-ibig ng Ama ay hindi nakabase sa kung anong mayroon tayo o anong nagawa natin, kundi sa kanyang walang hanggang pagmamahal. The Father's love is unconditional. Secondly, the Father's love is sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay sacrificial. Hindi niya tayo iniwan sa ating pagkakasala. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay. Sa John 3:16, sinabi, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Ang kanyang pagbibigay ng buhay ni Jesus, ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang anak upang yun ang magdusa at mamatay sa krus para tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan. The Father's love is sacrificial. The Father's love is everlasting. Ang pagmamahal ng ating Ama ay walang katapusan. Hindi ito nagbabago batay sa ating mga kalagayan, pagkatalo o tagumpay. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan sa mga magagandang panahon at sa mga pagsubok. Sa Jeremiah 31 verse 3, sinabi ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ang pag-ibig ng Ama ay hindi nagtatapos, hindi nagbabago, at hindi umuurong. Tinutulungan tayo nitong magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. And the Father's love is transforming. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay nagbabago sa ating buhay. Kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Ama, tayo ay nagiging isang bagong nilalang. Sa 2 Corinthians 5:17, sinasabi, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come,
The old has gone, the new has come. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay may kapangyarihang magbago at mag-transform ng ating puso at buhay. Kaya tayo nagbabago dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. That love we receive from Him, yun pong nagpapabago sa buhay po natin. And the Father's love is personal. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay hindi abstract. Ito ay isang personal na pagmamahal. Ang Diyos ay hindi malayo. O masasabi natin, hindi nagmamalasakit sa atin. Siya ay nagsasabing, I love you and I am always with you. Mahal tayo ng Panginoon. Sa Matthew 7:11, sinabi ni Jesus, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sabi ng Panginoon, kung kayong masasamang ama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit kung hindi niya ibigay ang lahat ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak na humingi sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay personal at aktibong nararamdaman sa ating mga buhay. Siya ay malapit at handang magbigay ng mga biyaya at pagpapala sa atin. And the Father's love is protective. Bilang Ama, ang Diyos ay nagmamahal sa atin sa paraang pinoproteksyonan tayo, prenoprotektahan tayo. Pinipili niya tayong ingatan, lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Iniingatan, pinoprotektahan tayo ng ating Ama. In Psalms 91 verse 4, sinasabi, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsisilbing kalasag at proteksyon sa ating buhay laban sa mga pagsubok at panganib. Pampito, the Father's love is healing. Ang pagmamahal ng ating Diyos Ama ay may kapangyarihang magpagaling sa ating mga sugat. Hindi lang sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa ating emosyonal at spiritual na sugat. In Psalms 147 verse 3, sinasabi, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng pagpapagaling sa ating mga puso. Lalo na sa oras ng ating mga kalungkutan at pagkatalo. Inaaliw tayo ng Panginoong Diyos. Kino-comfort tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, mararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Ama. Kung tayo lang ay lalapit at magpapakanlong sa Kanya, sa mga panahon tayo nagdurusa at nalulungkot, yayakapin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Because the Father's love is protective. Nagbibigay proteksyon. Pangwalo, the Father's love is corrective. Kapag tayo ay nagkakamali, ang pagmamahal ng Diyos ay nagkokorek sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga disiplina at gabay. Kinokorek tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit ito ay ginagawa niya ng may pagmamahal, hindi upang pahirapan tayo, kundi upang tayo matutong maglakad sa Kanyang kalooban, na alam mo, tinutuwid ka ng ating Ama. Sa Hebrews chapter 12 verse 6, sinasabi, The Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Ang disiplina ng Diyos ay tanda ng Kanyang pagmamahal. At layunin na tayo ay maging matuwid sa Kanyang mga mata. Sa mga magulang, mga tatay at nanay na kasama ko ngayon,
Di ba minsan, kinokorek nyo, dinidisiplina nyo ang inyong mga anak? Hindi dahil upang pahirapan sila, kundi upang maituwid sila at matuto silang gawin yung tama. Dahil mahal nyo sila at ayaw nyo silang mapahamak. Pangsiyam, the Father's love is all-encompassing. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay hindi lang para sa isang tao, kundi para sa lahat. Ang kanyang pag-ibig ay sobrang malawak at sumasaklaw sa buong mundo. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sinasabi, God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. God's love is encompassing. Ang Diyos Ama ay may pagmamahal na walang pinipili at nais niya na ang lahat ng tao ay maaligtas at makakilala sa Kanya. Ayaw ng Diyos na isa man ay mapahamak. Nais ng Panginoon na ang lahat ay makasumbong ng Kanyang pagmamahal at kaligtasan. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, dapat tayo maging kasangkapan ng Diyos upang abutin natin yung ibang tao, mailapit natin sa Kanyang pagmamahal. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa iyo at para sa akin. Ang pag-ibig ng Diyos ay para din sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng tao. The Father's love is encompassing. At pang-sampo, the Father's love is eternal security. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay nagdudulot ng eternal security sa atin. Walang hanggang seguridad. Kapag tayo ay Kanyang tinanggap bilang mga anak, walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. In Romans 8:39, sinasabi, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan at seguridad na tayo ay Kanyang minamahal at hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Mga kapatid, sa lahat ng nakikinig ngayon, embrace God's love. Embrace God's unconditional love. Tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon. Kahit ano pang ating pinagdadaanan o pagkakamali, siya ay laging handang tanggapin tayo. And let us reflect God's love to others. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi lang para maranasan natin, kundi para ibahagi din natin ito sa iba. Ipakita natin sa ibang tao ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating salita. And let us live in the confidence of His love. Maging tiwala tayo sa ating buhay dahil alam natin ang Diyos ay laging nandyan. Hindi tayo pababayaan at patuloy na magmamahal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay walang katulad. Ito ay malalim, wagas at walang hanggan. Sa bawat aspeto ng ating buhay, ipinapakita niya ang Kanyang malasakit, ang Kanyang proteksyon at pagliligtas. Ang pagmamahal ng Ama ay hindi lang nakasentro sa ating mga pagkatao, kundi isang pagmamahal na nagnanais na iligtas at baguhin tayo. Tanggapin natin ang Kanyang pag-ibig at mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ngayong linggo, maglaan tayo ng oras upang magpasalamat at magnilay-nilay sa malalim na pag-ibig ng Diyos Ama. Ipakita natin sa iba ang Kanyang pagmamahal at maging sa pagpapahayag ng Kanyang kabutihan sa mundo.
Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na dalisay, di nagmamaliw, at pangwalang hanggang pagmamahal. Salamat, ikaw nag-iingat, nagpapala, nagbabago sa amin. Ang iyong pagmamahal at pag-ibig ay maaasahan. Salamat sa mga kapatiran ito. Pakiingatan niyo po kami. Salamat, O Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.